Mapapansin ninyo sa electric pan na ito na bagong-bago pa. Makikita nyo ang plastic, may balot pa. At napakalinis pa ng buong katawan nito. Kahit yung kable niya, puting-puti. Ang sabi ng may-ari, hindi daw ito gumagana. Kung hindi ito gumagana, alamin natin kung may resistance o wala ang electric pan na ito. Gamitan lang natin ng tester. Ilagay ang tester sa times 10 ohmmeter. Ayan. Calibrate ang tester. Ayun, okay na siya. Calibrated sa 0. Checkin lang po natin yung resistance kung may masusukat tayo dito sa AC plug ng electric pan. Kabit lang yung dalawang test probe, line 1, line 2. Kahit magkabaliktaran po yan, pwede po. At pihitin natin sa number 1 kung may masusukat tayong resistance. May resistance mga kariyan. Normal ang resistance, good ang speed number 1. Number 2, okay, meron pa rin, umusog lang ng konti, good yan. Number 3, umusog ng konti, good pa rin yan. Normal po ang resistance ng speed number 1, 2, and 3. Sa ganitong sitwasyon, masasabi natin na ang thermal fuse ng electric pan na ito ay buo. Hindi siya cut off kasi may resistance na nasukat. Walang problema sa thermal fuse. Bakit hindi daw gumagana? Hanapin natin. Dahil may resistance na nasukat, walang shorted, isaksak natin sa outlet. Ayan. Subukan natin kung gagana. Dapat gumana siya dahil may resistance at normal naman ito. Ayan, may ugong lang, number 2. Number 3, may ugong lang. Patayin natin at baka mag-cut off ang thermal fuse. Huwag natin tagalan na ibaba na naka-on. Posibleng mag-cut off ang thermal fuse nito. Kung tetestingin natin, madalian lang. Yan, 1, 2, 3. Hop, hop. At may naramdaman tayong vibrate. Ibig sabihin, may pumapasok na kuryente sa motor. Ngayon, bunutin natin ang saksak para safe. Hanapin natin ang ibang problema. Bakit ayaw niyang gumana? Tanggalin natin ang screen para ma-check natin yung PLC kung malambot pihitin. Subukan natin pihitin ang kamay. Ang LC, pag ito'y malambot, walang problema ang shafting at bushing. Pero kung ito'y matigas, may problema sa shafting at bushing. Ayan, matigas. Kaya hindi siya gumagana, matigas pihitin ang LC. Tanggalin natin ito. Okay, natanggal na ang cover. Biyakin natin ito at alamin natin kung may gas-gas o wala yung shafting. Tanggalin din yung tornilyo doon para mas magandang magtrabaho. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Lalo tigit sa lahat ng masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko na walang iba kundi sina Sir Edgardo J.R. Dato, Saldi Mabilangan, Bencio Bergonio, Lorenzo Advincula Jr., Joel Renz Valeros, Jeffrey De La Cruz, Ronaldo Rabe, Ricky Muyo. Doon din po sa lahat ng mga silent viewers ko na laging nanonood. Kahit hindi po kayo nag-comment, syempre maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyong lahat. Okay, ito po at natanggal na rin po natin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Iyakin po natin yung motor. Gamitan ang flat screwdriver. Ayan. Nakapatong sa basahan para hindi magasgasan yung windings. At obserbahan po natin yung shafting. Makinis pa naman ang shafting sa bandang hulihan. Tingnan natin sa bandang unahan. Makinis pa rin siya pero malagkit. Natuyuan lamang po ito ng langis. Ito yung bandang hulihan at ito yung bandang unahan. Tuyo po ang langis.
Mapapansin niyo dito, kulay puti yung foam. Dapat po yan ay itim or brown para sa basa ng langis, kaya nagkaroon dito ng pagsikip. Pero kung mapapansin ninyo, makinis pa ito pag naliha. Lilihahin lang po natin ito, masapnot siya. Yan po ang nakita kong dahilan kaya matigas pihitin ang ilisi. Okay, gamitan lang po natin ito ng mini drill para hindi tayo mahirapan maghasa. Pag may mini drill, madaling hasain ang shafting. Ayan, langisan lang po natin ito. Yan. Tapos hasain gamit ang liha. Ayan, punasan. Mapapansin ninyo, kuminis yung shafting. Ganon din sa kabila. Mawawala yung brown na yan. Flux lang po ito na nagtigas dahil natuyuan. Ganon din ang proseso. Langisan lang natin para kuminis. Ulitin lang. Punasan ulit. Okay mga karil, mapapansin ninyo yung shafting na kulay brown naging makintab na ulit at makinis. Ngayon, ibalik na po natin yung blower spacer. Ayan. Tapos ito, blower spacer sa bandang likod. Okay, ayan. Sukatin natin dito sa back cover nya. Tuyong-tuyo din yung bushing sa gawing likuran. Mamaya na natin lagyan ng langis. Tingnan natin kung sakto na yung kanyang sukat. May play, walang alog, taas baba, kaliwa kanan. Good po yan. Ngayon lagyan natin ng langis. Ibaba lang yan dyan. At sunod natin lagyan itong front bushing. Ito yung tuyo. Ngayon basang-basa na. Okay na yan. Tapos ibalik na sa dating pwesto. Okay. Ibalik na yung 4 na tornilyo bawat kanto. Kabago-bagong electric pan, ayaw agad gumana. Ganyan po ang nangyayari sa mga bagong electric pan na madaling masira. Madalas po ay natutuyuan lamang ito ng langis. Nagsisikip na ang shafting at bushing. Madalas itong hindi gas-gas dahil hindi masyado itong gamit. Tulad nito, bagong-bago pa. Kaya kung kayo po ay hindi masyadong marunong sa pagre-repair ng electric pan, gayahin nyo lang po ito sa mga bagong electric pan nyo na nasira kaagad. Baka shafting bushing lang po ang sira, natuyuan lang. Ayan, good na siya. May play, walang alog, taas baba, kaliwa kanan, good po yan. At kung kayong may-ari ng electric pan, ang gagawa nito, gayahin nyo lang. Wala po kayong gagastusin. Pero kung ipapagawa ninyo ito sa katulad namin, magbabayad po kayo ng labor. Okay? Ngayon ay pwede na po nating ibalik sa neck. Ibalik ang swing arm. Ayan. Kabitan muna natin ang ilisi. Tingnan natin kung gagana na. Ayan mga kareal, pre-wheeling na. Napakalambot na nung ilising pihitin. Kisa kanina na matigas siya. Ayan o. Okay na. Ngayon, testingin natin kung gagana na ito. Mamaya na natin ikabit yung mga screen at cover. Isaksak sa outlet. Ayan. Pihitin lang po natin ito sa number 1. Ayan. Gumana na mga kareal. Number 2. Ayan. Ayan, lumakas. Number 3. Ayan, lumakas. Okay. Good yan mga kareal. Steady natin. Okay, ganun lang po ang ginawa nating solusyon sa hindi gumaganang electric pan na ito kahit bagong-bago pa.
ay sira na. Hindi po yan gas-gas kaagad kasi bago pa po ito. May ibang electric fan po talagang ganyan na kahit bago ay konti lang ang langis. Kaya madali siyang matuyuan. Paki-like and share naman po para malaman din ng iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo. Ito po ang aking munting channel. The real life Big S Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.